speaking of, nabanggit mo rin yung natauhan. 'Di ba may nag-viral kamakailan? Na isang organizer nila noon. Na may mga kasama rin siyang organizer. At sinabi niya sa taong bayan, sa mga didilis na wag na magpauto. Dahil sila lang yung sinasabak sa rally, tapos iiwanan sila ng organizer, mawawala, at the end, sila ang kawawa. At wag na daw magpauto. Isa to sa nag-viral, si Boy Lighter. Diba? Yung naghamon. Totoo yun. Kasi nga naman, partner, totoo naman talaga na taong bayan ang kawawa sa ginagawa nila eh. Kahit ano pang pagmamind conditioning. Kaya nga sabi ko, itong pagmamind conditioning na ginagawa nyo sa taong bayan, ba't hindi nyo lang i-mind conditioning si Pulong-Bulong para magsabi na ng totoo tungkol sa 51 billion pesos? Mamaya, tatalakayin natin yan. Yun yung mga dapat yung i-mind condition. Yung tipong magsabi na kayong totoo. Si Dora Gastadora, ng La Quachera. At kasalukuyang nasa Netherlands, magpapasko kasama ang kanyang tatay na karton. Diba? Yan yung mga dapat yung in-mind condition para sabihin na nila kung ano yung totoo. Pero sanay kasi sa ito eh. Alam natin, partner, sanay sa fake news? Kumbaga, sanay na sanay sila itago yung katotohanan. Sanay na sanay silang mind condition ng sabi nga ni Senator Trillanes, magaling silang mambulag sa salita talaga. Pero ang tanong dito, partner, nabubulag pa ba ang taong bayan? So far, so good, partner, kasi I'm very proud na ang taong bayan ngayon is very resourceful. We have our own ways to fact check everything. Totoo. Diba? Lalo na to, yung nangyari sa sa warrant of arrest ni Bato. Ito lehitimo na pinakita ni Bato na totoo. Diba? Totoong may kasalanan siya. Kasi nagtago eh. Nakita mo kagad na guilty ka. Guilty ka kagad eh. Alam mo, may mga commentator nga, partner, na nagsasabi na kung talagang mahal nyo ang tatay nyong karton na nasa Hague, correct, you can take all of the blame. Correct. At nyo siya sa Netherlands. True. Pero anong ginawa nyo? Mas pinipili nyong isalba yung mga sarili nyo. Tama. Para lang sa ganun, yung matanda doon, magmukhang kaawa-awa. Wala man. Pero wala rin kayong awa. Hinahayaan nyo lang din siya doon ma-detain. Diba? Kaya nga, sa tingin mo, partner, ito ba ay alam ni Digong? Ito ba ay alam ni Digong na ginagamit na lamang yung pangalan niya para sa sa personal na interest ng mga anak niya, partido niya, para sa darating na eleksyon? Partner, ang maano ko dyan, malaki or 50-50 yung chance na alam niya. Pero sigurado akong alam niya eh. Kasi we all know na si former President Duterte is hindi naman siya, kumbaga, may utak din. Kaya nga tayo naloko ng 6 na taon eh, di ba? Nabudol tayo ng 6 na taon ng matandang to eh. Kasi parang bago kasi siya makulong, bago siya bitbitin sa ICC, sa Netherlands. Sinabi niya talaga na itong walang kinalaman si BBM, 'di ba? Walang kasalanan dahil nga itong kaso ng ICC ay maaga na i-file, na-file. If I'm not mistaken, that's 2017. 2017 pa. Nawala is nung nawala yung jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas 2019. That diba? Was 1.5 year ago, diba? So, ano yung sinasabi ng taliwas? Labag sa batas? Kaya nga. Pangingidnap? Kung talagang may pangingidnap na nangyari, sa tingin nyo ba? Hanggang ngayon, nasa Netherlands pa rin yan? Kasi ganun na ganun ang gamit nila eh. Same diba? Same strategy, partner. Diba? Kidnap na naman. Diba? Yun lagi ang gamit kasi nila. Nga, partner, yun na kasi yung pinaka parang power words nila. Sa bagay. Kasi yun na rin yung ginamit nilang power words noong time na i-arrest or arrestuin si FPRD. Ngayon, yun na lang din ang gagamitin nila. So, parang recycle na lang to eh. Pero, ang dapat nilang isipin doon, ang dapat isipin din ng taong bayan doon, the reason kung bakit nangyayari to ngayon is because talagang may kasalanan sila. At may kailangan silang panagutan. Correct. Hindi ito parang hearsay or chismis lang.
True. May numero ang biktima, may numero ang witness, totoo, may numero ang kaso. Saka, hindi biro ang witness, ha? Oo. Mga dating tauhan niya. Exactly. Diba? Kung tutuusin nga para mapababa lang ang sintensya o ang magiging kaso kay Bato at kay Bongo, pwede rin silang tumayong testigo for themselves to save their own butt. Pero anong ginagawa nila? Nagtatago sila ngayon, pinapakita nila sa taong bayan, talagang they are really guilty. Hindi, pero in regards dyan sa mapababa, depende na rin siguro sa hatol ng korte ng ICC. Dahil nga sabi nga ni Sentry, partner, etong mga taong ito ay nag-ipon-ipon sila para diyan sa EJK. Sila nagplano niyan. Yes, so sa makatuwid, itong si Bato, si Duterte, sa Asigo, ito yung talagang major na pinagmulan ng utak nitong EJK na ito. Kaya nga, yun na rin ang rason, partner, kung bakit nagtatago si Bato. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya, alam niya sa kaduluduluhan ng ingro niya at ng kaluluwa niya, na meron talaga siyang maling ginawa. Na meron talaga siyang kasalanan at meron siyang kasong kailangan harapin. Kasi isa siya talaga sa nagsalita. Isa siya sa nagsalita doon sa EJK, 'di ba? Yung nangyayaring patayan noon, time na 'yon, 'di ba? Siya ang nagsabi rin na I ordered them. And the president ordered me. So automatic na talagang sila ang nag-usap-usap para tapusin ang mga buhay nitong kawawang mga kababayan natin. Para maisatuparan ang EJK. Para mapagtakpan nga yung kanilang involvement sa droga, di ba? Samantalang, kung iisipin nyo, to enlighten everyone, kung mapapansin nyo, nung panahon ng EJK, ilang drug lord ba ang namatay at nahuli? May mabibilang ba kayo? Kinupkot pa nga, partner eh. Di ba? Pero ilan ang mga inosenteng naging biktima? Ilan ang mga pusher na naging biktima? Marami. Small-time user na naging biktima. Yung pinangakuan ni Digong na mga kawawang mga naniwala, yun ang mga biktima. Yun ang naging biktima. Sila ang mga nabiktima. Kasi lumalabas talaga rito na the reason behind na they executed the EJK is para sila ang kumamkam, humawak, at magkontrol sa illegal na droga at sa perang nakukulambat nito. Correct. 'Di ba? Kaya nga halos kung tutuusin, partner, itong kaguluhan nangyayari magmula sa korupsyon at sa droga at sa mga illegal na kontrabando na pumapasok sa ating bansa ay laging nadadawit ang pangalan or apelido ng mga Duterte. Paano hindi madadawit, partner? Ito kasi based on investigation ito eh. Dumaan ito sa tamang proseso ng investigasyon. Kaya hindi natin pwede sabihin na wala lang to eh. Hindi natin pwede sabihin na ay propaganda ito. Hindi eh. Kasi yung mga bagay na naiimbestigahan ay legit na nasasakote. At may resibo. May resibo. May resibo ang CIDG. May resibo ang custom. Diba? So, eto, lihitimo ito, partner, na nangyayari dito sa ating bansa. At isa nga, di umano ang mga Duterte sa may pinakang malaking naging corrupt. Pinakang malaking ambag dito sa mga pumapasok na illegal sa ating bansa. Partner. Kaya nga yung sinasabi ni Dora Gastadora na papunta sa kanilang investigasyon ng flood control, bakit hindi? Diba? Bakit hindi? Kasi, diba? Eto partner pasok na natin itong regarding dyan sa flood control na yan. Dahil ito naman yung gusto ko ring i-highlights. Yung kay Pulong nga, sa pag-urong niya sa ICI. Diba? Kung maalala mo, partner, diba? Na sabi niya, nagyayabang siya parang si Bato ba?
Oh, tsaka diba? Parang yung kapatid niya. Parang yung kapatid niya si Bate. na, si Bate ng Bate. 'Di ba? Sabi